Mga master, isa pang table na included sa DepEd Memorandum number 26 series of 2024 tungkol po sa PVP. Dito makikita yung number of absences without pay at kung ilan ang dapat na PVP days deduction mo. No, so naka-table po siya from number 0 kung wala ka talagang leave without pay hanggang sa absent ka without pay sa buong period, buong school year. So, meron pong corresponding deduction sa PVP. Makikita po dito. Dapat po absences without pay. Kung ikaw naman ay on leave pero with pay, hindi po counted yon. Walang problema. Walang epekto sa inyo pong makukuha na PVP days, sa inyo pong sahod ngayong school break, kung yung leave mo lang naman ay pareho-pareho na with pay. Tanging yung mga without pay lamang na absences yung meron pong epekto dito. So, yun pong mga matagal na sa service, no, bago pa man yung school year na ito po na table ay para po sa inyo. Depende sa inyo pong actual na leave without pay. So, kung meron kang 30 days na leave without pay for this entire school year, 7 days yung PVP deduction mo. 51 days lang dapat yung ma-earn mo na PVP ayon sa table na ito. So, kung meron kang 7 days deduction, provided na mabigyan ka ng kompletong sahod kasi 7 days lang naman yan. So, ibig sabihin nito, buo yung sahod mo sa June and July. Then, pagdating ng August, o kaya ay baka sa July, pwede na po na doon sila mag-deduct ng 7 days na PVP overpayment. So, ganun po yung mangyayari because mayroon kang 30 days na leave without pay. So, nakadepende po yung leave without pay, yung mayroon po mga personal leave without pay, no, yun po ay counted dito po. Kung ikaw naman ay mayroong maternity leave, walang problema. Basta yung maternity leave mo ay with pay. Hindi po siya makaka-apekto sa inyo pong sahod ngayon pong school break.